Tayo po'y tumayo muna po mga minamahal ko, hallelujah, para po sa temporaryo po natin na pagtayo po mga aking beloved, mahal mga beloved Orient Branch Guyan ni Vinyas po mga minapurihan ng Diyos, hallelujah. God bless you. To beloved there, Preacher Mario Rayon. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. Amin na mahal. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat. Sa dakilang mga tao, maglubos sa amin sa araw na ito. Nagdipon mo kami kini sa gabing ito. Salamat sa paglangis mo sa iyong gawain. Sa joyful sulim, sa witon sa magwar, singles, youth, and fighters. Salamat sa mga katestify na binapakinggan, Panginoon. Sa sandaling ito, salamat sa presensya mo, Panginoon. Kailangisan mo at sinasamahan mo kami, Lord. Panginoon, wala magawa pag wala ka. So natalangin namin, dearly bilang pastor and time prophet, anoint me, Lord. I'm welcome servant, liberty, love, and master, brethren. Because without you, I cannot do anything, my God. Anoint me. Bless the children tonight. Bind Satan us out in the sweat, Lord. Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Brother, say, praise the Lord. Maminamahal, sa gabing ito ay una sa lahat. Ang mintamataas ang puri, pagwalhati, pagdadakila, ayati po sa ating pinakamahal na Panginoon. At dubling paggalang, pagrespeto, at ipinapabot sa ating beloved, dear beloved noble pastor, Willis Almeida, the interim prophet of our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories and precious teaching of beloved stand pastor Lina Kumal Almeida and all beloved children and all blessed Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, and to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, sa lahat natin mga webcast viewer na nanood ngayon sa gabi ito, maraming salamat. Nga tayo po'y binigyan ng kalayaan, pinagpala tayo ng Diyos sa gabi ito, na tayo makapagpalakpak, makapagsigaw, makapagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, napaka-importante yung inatawag na pagsamba, yung pagsama-sama, ang ating fellowship na pa-importante ito sa buhay natin. Huwag nating kalimutan, mga minamahal, na ang ating buhay, hiram lang natin sa Panginoon. Ang ating hininga ay hiram lang natin sa Diyos. Nung pasalamat tayo, nabigyan tayo ng Diyos ng buhay, hininga, may kalakasan, may kalayaan tayo araw-gabi sa ating buhay, nga tayo po'y nakapaglakad dito sa lupa. Kaya samantalahin natin ang responsibilidad nga dito sa atin binigay ng Panginoon, nga tayo palagi sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. At tayo po'y makapag-inambitay, makipag-fellowship. Kaya sabi dito sa ating pag-aralan sa gabing ito, the importance of Christian fellowship. The importance of Christian fellowship. Ano bang kahalagahan o kaimportantihan ng pagsama-sama fellowship ng mga Kristiyano? Ano bang kaimportantihan ito? Ano bang kahalagahan ng fellowship? Amen? Yung pagsama-sama na magpupuri at magsamba sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag-ibasa sa Acts chapter 2, verse 42. Libro sa mga buhat, kapitulo 2, versikulo 42. Og milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulunan gikan sa mga apostoles, ug milahutay sila sa pagpakigambitay uban kanila, sa pagpikaspika sa tinapay ug sa mga pagampo. Amen. Tagalog. Praise the Lord. Sa aklat ng Gawa, Kabanata 2, ang talata ay 42. At sila'y nagpasipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ito po, at sila'y nagsipanatiling matibay. Amen. Sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama, fellowship, sama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Amen ba? Amen ba? They are breaking bread. Araw-araw sila po nag-Holy Supper sa unang panahon. They continued steadfastly. Amen ba? Madasigon sila. Nanatili sila sa pagtulunan sa apostoles at sa pagsama-sama. Inambitay, fellowship, and breaking of bread, and in prayer. Hindi sila
hindi sila po nagpabaya. Amen ba? Amen. In prayer, kasama po ang panalangin. Kaya sa fellowship, dito lang po tayo makapag-render ng panalangin. Because dito tayo makapagpuri, makapagpalakpak, makaawit, to express our gratitude to a loving God. Amen. Na tayo nakapagpupuri, nakapag-istorya sa ating Panginoon, nakapagpasalamat. Dahil ang Diyos karapat dapat siyang pasalamatan sa lahat ng biyaya, grasya na pinaglob sa ating buhay. Kaya ako I'm so grateful to our loving God na itong kaarawan ko, salamat sa mga kapatiran na nagbigay halaga. Salamat po sa inyong your generosity, inyong pagbibigay ng mga regalo, paghanda, hindi makukarapat dapat. Naman po, salamat po. Lahat ito'y utang ko sa ating Panginoon. At kayo po, wala ko ibang dalangin, kundi kayo po'y pagpapalain ng Diyos. Ang Panginoon magbalik ng pagpapala sa inyong buhay. Nga patuloy kayong pagpapalain, palakasin ng Panginoon. At sama-sama pa po tayo, manatili nga magpatuloy sa pagtulunan ng ating Panginoon at may panalangin upang pagbalik ng Diyos. Sama-sama rin tayo kunin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! That's why we continued steadfastly in the Apostles' Doctrine. Ang church natin, ito pong ginapatuloy ito, Apostles' Doctrine. Ano bang Apostles' Doctrine? We believe in one God and in three manifestations. One baptism, one faith, one body, and one hope, and one God. Isa lang ang ating Diyos, isang bautismo sa pangalan ng isang pag-asa, isang Diyos na tagapagligtas at likha ng lahat ng bagay, at siya rin po ang magbalik sa atin dito sa lupa at kukunin tayo, dadalhin sa kanyang kaharian. Babalik siya sa alapaap, hindi po sa lupa. Kaya ito po ipagpatuloy natin. Amen? Amen. Continued steadfastly in the Apostles' Doctrine and fellowship. Fellowship. Dahil hindi ka makapagpatuloy sa mga doktrina ng Diyos kung wala kang fellowship. Dahil dito simbahan, pag dito tayo, bawat gawain dito lang po tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Dito lang tayo makapagpatuloy ng mga doktrina sa salita ng ating Diyos because of fellowship. Nagsama-sama tayong sumamba at nagpupuri at kasama yung ating mga panalangin sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. That's why the Bible, why is Christian fellowship so important? Bakit daw ang Christian fellowship, ang pagsama-sama ng mga Kristiyano ay napaka-importante? Amen. Because fellowship is an important part of our faith. Ang pagsama-sama, fellowship, pagsamba, ito po'y napaka-importanting parte sa ating panampalataya. Amen ba? Amen. Coming together, nagsama-sama tayo, nandito tayo lahat. Coming together to support one another is an experience that allows us to learn, gain strength, and show the world exactly that what is our God is. Ang pagsama-sama natin, pumunta rito, na sinamba natin, pinuri ang Panginoon, mga minamahal, ay ito po'y nagsuporta sa bawat panampalataya ng Kristiyano, sama-sama kita-kita tayo, dahil dito natin madamang presensya ng Diyos, allows us to learn. Na tayo ma-experience natin nga dito po'y magkapag-aral tayo, magkapakinig tayo ng patutuo, magkapakinig tayo ng awitan, magkapakinig tayo ng salita ng Diyos, at gain strength, magkaroon ka ng katanggap ka ng kalakasan, dahil bakit mo madama mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. And to show the world exactly what is our God. Mapakita din sa buong sanlibutan kung sino ang Diyos nating pinaglilingkuran. Bakit ganun sila sa Jesus mo Crusade? Grabe ang ilang pagsamba. May Wednesday, may Friday, magdamag pa, may Sunday pa sila. Ba't ganun? Dahil napaka-importante yung fellowship sama-sama. To show, ipakita natin sa sanlibutan ito no sino ang Diyos natin na pinaglingkuran. But gano'n na lang ang ating pagsamba. Gano'n na lang atong pag-fellowship. 3 times a week. Just to show the world exactly what is God that we serve.
Ano ba ang Diyos natin pinaglingkuran? Patay ba o buhay? Baka pangyarihan ba hindi? Tumutugon ba sa dalangin o hindi? Ang Diyos natin dito ay totoong buhay. Tumutugon sa dalangin, naglulutas ng problema, nagpagaling ng karamdaman, nagbabago ng ating buhay, nag-iingat ng proteksyon sa atin sa mga kalamidad, sa mga virus, sa mga problema. Hanggang ngayon, malaya tayo magsama-sama. We come together in fellowship to learn and gain strength from our loving God. Pisa pa ng pandemic, ginawa natin ng paraan Tumago tayo dyan, sinira natin yung kwarto. Lahat para hindi maputol yung fellowship. Kaya natutuwa ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, malaya na po tayo. Dahil that is the importance of fellowship, to learn and to gain strength upang ipakita natin. Mga tao dito, maraming nagsisilip May mga duman, di malaman sino, nakamotor, nakashort, sinisilip, nilitingnan tayo. Kung may samba ba tayo dito, kaya mga milal, gaganon yung mga tao. Grabe yung miracle kusin. Hindi sila mapigilan. Bakit? Ang Diyos natin na sinasamba, totoo. And so exactly the word, what is our God that we serve? Amen ba? Amen. Support one another is an experience that allows us to learn. Matuto tayo, maturuan, gain strength, makakuha tayo ng lakas, and show the world exactly what God is. Kung ano ang Diyos natin pinaglingkuran. Number 2, fellowship gives us a picture of God. Ang pagsama-sama, pagsamba, pagpupuri, magbibigay sa atin na atin ma-picture out ang Diyos sa ating buhay. Bakit sumasamba tayo? Bakit nagpipilosip tayo? Bakit sama-sama tayo nagpupuri? Ano ba tong Diyos na pinaglingkuran to yan? To give us a picture of God. Mapipicture nato kung ano nga Diyos pinaglingkuran natin. Kung what matter. Kung saan man may tabos ng kinabuhi, tayo dito pa rin tayo sumasamba sama-sama. Bakit? Napipicture natin ng Diyos nating karapat-dapat ang sambahin, purihin, pasalamatan, dahil siya po kailanman hindi nagpabaya sa ating buhay. In times of crisis, sinamahan tayo ng Diyos. Amen ba? Fellowship gives us a picture of God. Each of us together shows all of God's grace to the world. Bawat isa sa atin, sama-sama, pinapakita natin ang grasya sa Diyos ay dito sa sanlibutan. Wala namang perfecto sa atin. Amen? No one is perfect. We all say, na tayo nagkakasala, but each of us had a purpose here in the earth. Ngunit ang bawat isa sa atin mayroon pong purpose dito po sa lupang ito. To show a speak to God. Ano ipakita natin kung ano ang aspekto ng Diyos. Amen. To those around us, sa mga taong nakapaligid sa atin. Each of us has been given specific spiritual gifts. Lahat, ang bawat sa atin binigyan ng specific, iba-ibang klaseng gift na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. When we come together in fellowship, kung pupunta tayo dito sa pagsama-sama, it is like as a whole demonstrating God. Pagsama-sama tayo dito pupunta. Yung katulad na yan, parang buo tayo na pinapahayag natin ang Diyos. Nga iniisip natin nga totoo sang Diyos buhay at makapangyarihan. Buo tayo dito. Buo tayo. Pag buo tayo, may kapangyarihan, may lakas. Amen. Buo yung isipan natin. Buo yung puso natin. Buo yung panampalataya natin. Buo yung pag-asa natin. Buo yung pag-ibig natin. Buo yung pananaw natin. Kahit may mga problema, hindi nakapag-apekto sa atin. Dahil bakit buo ang puso natin sa ating mahal na Panginoon? Dito tayo, we come together in fellowship. Mabubuo natin ang ating mga purpose sa ating mahal na Panginoon. Katulad lang po yan, mga minamahal, pag gumagawa ka ng cake, di ba, sinong gumagawa ng cake ito? Sila Buddy Ricky,
Mr. Dimple. Salamat sa iyong mga cake. Amen. Amen. Wala may nag-amen. Di ba pag gumawa ka ng cake, kailangan mo yung flour. Amen. Harina. Sugar, asukal. Kailangan mo yung itlog. Egg. Oil. Hindi pumilit. And more to make a cake. Ano pa ang mga ingredients na lagay mo para magawa siyang cake. Amen. Amen. Huwag lang pa sobray ka, ma-diabetes tayo. Everybody say, praise the Lord. The egg, yung mga itlog daw, will never be the flour. Ang itlog, di mapili maging flour siya. Harina. So, none of them make up the cake alone. Lahat sila, kung hindi sila magsama-sama, hindi po mapurma ang cake. Amen ba? Yet together, all these ingredients make a delicious cake. Isama-sama ang lahat ng ingredients ay magagawa siya ng masarap at matamis na cake. Amen ba? Sige, lumuto nga kayo ng cake dyan. Harina lang. Walang itlog. Hindi mabuo yun. Walang asukal, hindi makain yun. Walang oil, pipilit yun, madikit. Wala, sayang lang yung pera mo. Amen ba? So, kung lahat-lahat na ingredients isama-sama natin, ito po'y mabubuo siya ng pinakamasarap na cake. Katulad din sa atin, it is like that will fellowship. Kung lahat tayo nagsama-sama sa fellowship ang samba ng Diyos, all of us together show the glory of God. Sama-sama tayo dito, mga minal, makikita natin ang kulatian ng ating Panginoon. Bumababang presensya niya, nanginginig tayo sa presensya ng Diyos, umiiyak tayo, sumisigaw tayo sa gabigas ng kagalakan. Hallelujah, nakita natin kulatian is bumababa sa ating kalagitnaan. Pag-uwi natin ang ating problema na wala na mga minal, tuwang-tuwa, galak na po tayo. So nakita po natin, nang sama-sama, we've been all together here. We show the glory of God. Hindi natin makikita ang Diyos, pero ang kalulatian niya, nadadama natin sa ating mga puso. Kasiyahan, kagalakan, katuwaan, overflowing joy, unspeakable glory, wala mapaglagyan. You cannot explain. Sabi nga sa awit, hindi natin sukat maisip, walang sapat na papel o pintilpin isulat sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit lahat ng kayamanan sa mundo, lahat ng salita, alam mo pa, hindi pa rin maiatumbas sa kapangyarihan at pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. It's beyond human comprehension. Wala makaabot. Pero dito, pag magsama-samang Kristiyano, nagpupuri, nagsisigawan, nagpapalakpakan, bumababa ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Damang-dama po natin. Umiyak tayo sa kagalakan. Kasi comfort of the Holy Spirit. We feel the presence and the glory of God in our heart because we will all together in fellowship. Andito tayo lahat ng sama-sama. Kaya hindi po pwede, pag hindi nagsama-sama, hindi mabuo ang katawan. Amen? Kung wala tayo dito sa fellowship, walang drummer, walang guitarist, walang organist, hindi mabuo. May choir, may single, may youth, may finest, kaya nabuo. May preachers, may song leader, nabuo tayo. Lalo gumanda dahil may kameraman. Amen? Amen? If all of ingredients will come together, makikita, makakagawa siya ng pinakamasarap na cake. Kung lahat ng Kristiyano nandito lahat, all the gifts that the Lord given to us, dito lahat, we come together in fellowship, nagsama-sama tayo. Nakagawa ngayon tayo ng panambahan ng mga bakatuwa sa Diyos at ang glorya niya bumaba sa atin. Nabuo ito, mga minamahal. Napakinggan natin, we learn and get strength from our loving God. We show the glory of God in our life. Nakita natin. Dahil karinig tayo ng mga patutuo.
Nadama natin yung presensya. Narinig natin yung mga awitin sa choir, sa mga singles, sa mga finest. Narinig natin yung tugtog ng organ. Narinig natin yung tugtog ng drum. Narinig natin yung tugtog ng gitara, pati baho. Lahat nakita natin sa kamera ang ating mga bukha. Sa buong daigdig, mga minamahal, nakita nilang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya that is the importance of fellowship. Kung wala ka dito, hindi mo nadama ang matamis na presensya ng Diyos. Natalo ka ng bilyon. Pero kahit wala kang pera, sagsisikap ka pumupunta, we come together. Pupunta ka upang magsamasay tayo sa samba. Kahit wala kang pera, pag madamong presensya, ikaw ang pinakamayamang tao sa buong daigdig. That yung gloria, kalwaltian ng Diyos, presensya, bumababa sa atin, nadadama sa puso, hindi pwede mabili ng milyon. Dahil wala makabili ng presensya ng Diyos. The gift of God cannot purchase of money. Kaya yung albularyo sa amin kay Pedro, nakita yung pagpatong ng kamay ni Pedro sa mga tao, sa ulo, gumagaling mga tao, yung mga dimpumposes na pagaling, na palaya. Sabi ni Sorcerer, na si Barisos, Pedro, pwede bibilhin ko yan? Yung kapangyarihan nagmumula sa'yo, nga ipatong ka lang kamay ko sa mga tao, sila yung makatanggap ng banal ng Espiritu. Anong sabi ni Pedro? Ikaw nga tao na puno ng kapaitan, puno ng kasamaan. Akala mo ba, yung gasa, regalo, pagpapala nagmumula sa Diyos, the gift that the Lord giving to us from heaven, kaya mo ba mapalit ng pera? Hindi mo ito mabili ng pera kahit ilang bilyon pa. Ito po'y regalo ng Diyos. The gift of God cannot purchase of money. Magsisi ka, baka sakali mapatawad ka ng Panginoon. Natakot yung albularyo, nagiginig. Nakalimutan yung kapangyarihan, nagalit sa demonyong albularyo, nagpabautismo sa tubig, sa ngalan, sumama sa mga apostoles, nag-aaral Ebanghelyo, tuwang-tuwa, galak na galak siya. Bakit? Nadadama niya ang presensya sa puso. Nung albularyo pa siya, wala siya nakitang kakalakan kasiyan, wala siya nakitang kapangyarihan. Makapangyarihan din siya, pero piki. Yung nakita niya yung mga milagro na ginawa ng apostoles, namangha siya. Sabi, yung klaseng kapangyarihan ito, wala sa akin ito. Dahil bakit? Yung kapangyarihan na nulatian mga baba, gali lang sa langit yan. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Fellowship make us stronger. Ang pagsama-sama ay maging malakas tayo sa paglingkod sa Diyos. Amen? Dito ka lang lalakas. Nanghina kasi yung bahay, buno ka ng problema, kahirapan. Pagdating mo dito, manginig ka sa presensya, makalimutan mong problema. Lalakas ka naman! Kaya fellowship makes us stronger. Amen? No matter where we are in our faith. Sabi nito, fellowship provides us with strength. Being around other believers give us the chance to learn and grow in faith. Pag dito ka sa mga fellowship, kasama mo ang lahat ng mga magtotoo, mga believers. Mga minamahal, mabigyan tayo ng chance nga makapag-learn tayo, makapag-aral tayo, makakuha tayo ng hilimbawa sa ilang maraming patutunan at tayo po'y tutubo sa ating panampalataya. Kaya lalakas at lalakas tayo mga mahal. Kaya importante yung fellowship. Amen. Di bali pagdating mo dito, nakanganga ka sa bangko, tulog. Di may nakita maguganaw. Baka mahapunan ng lagong yan. Palakpakan natin ating malapang. Everybody say, praise the Lord. Palakpak ng malakas. Para yung patulog-tulog, magising yan. Kaya paano lalakas yan pag nakatulog? Pag dito ka sa bahay-sambahan, huwag magamatulog. Dahil dito ka palakasin ng Diyos. Kahit wala kang tulog dito, pag naman presensya, lalakas ka. O, binat prayer, pupunta tayo sa trabaho. Wala tayong mga tulog. Nung pumunta kami ng last Saturday sa Baungon, anniversary, siyempre, maaga kami. Wala kami mga tulog halos. May yung first bus, umalis mga alas 6. Kami, alas 7, alas 8, nagpagawa pa kami. Nauna yung second trip. Halos wala kami mga tulog. Napakalayo ng Baungon. Hindi naman malayo, malapit naman eh. Kaso, yung daan, medyo malubak-lubak, kaya hindi ka makapatakbo, mga malalim. Yung takbo namin
Sabi ni sweetheart ko, Nel, pilang mudagan ang imong kilometrahe? Niya, 20 lang, 20. Yung takbo namin, 20 lang. Kaya habulin ng bata. Kaya napatagal. Dahil 20 lang eh. Eh kung 120 yun, lipad. Amen. Amen. Pero pagdating namin doon, nawala yung aming mga pagod, nawala yung aming mga antok. Nakita namin tuwang-tuwa yung kapatiran, galing pa ng Talakag, wala rin mga tulog. Galing ng Kinawi, sama-sama. Imbis 60 lang yung sabi ng kapitan, binilang ko, mahigit, mahapit, madulusintos. Amen. Hindi lang mapigilan ang kapangyarihan ng Panginoon. When we come together in fellowship, pag magsama-sama tayo, nagpupuri sa Diyos, walang demonyo makapigil, mga minamahal. Dahil yung kapangyarihan sa dyan po sa ating kalagitnaan, yung kanyang kaluwalhatian dyan sa ating kalagitnaan, dahil nag-aaral tayo, we learn and show the word who is our God that we serve. Ay yung kapitan, inimbitahan, hindi pumunta eh, parang natulala. Yung ganun ba? No. Pinanguha yung aming mga medical certificate, kala ko yung zeros lang, pinagdadala lahat, hindi binalik. Di, ila siguro lista, baka pagdating nila doon, kasi may mga COVID. Nangimbitar tayo ng mga tao, sabi ko, may mga COVID, papuntahin mo rito. Tayo hiningaan ng medical, base tayo may COVID. Baliktad ba yung tao sa libutan? Kita tuloy ang Diyos kasama natin, kita pa nabaliktad nila. Eh kung pumunta sila, pero napakaswerte na isang tao. May tumanggap, isang tao lang. Sabi ko, kanino bang sakyanan dito na Ranger, Ford Ranger? Yun pala, bisita natin. Naka Ford Ranger. Mayaman pala. Nakinig. Dahil sa asawa niya, kaso lang hindi tumanggap. Dahil may bata sa loob ng sakyan. Dumanggap, umiyak yung tao. Kaya sabi ko, isang kaluluwa lang pumunta sa fellowship. Ang katumbas niyan, trillions, hindi mabilang nga anghel sa langit ng katuwaan. For that one soul na tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Eh kapag napatuloy na kumberte yun, di madagdagan yung sasakyan sa church. May Ford Ranger na naman. Amen. Amen. Eh kung makumberte pa yung mga kumpare niya nga may kabayo Ranger yan, madadagdagan. Ang Diyos na niligtas ng tao dahil pumunta sama-sama. Bangbang sama-sama ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasagana. Palagpakan po natin ang ating malapay. Everybody praise the Lord. Last na lang. Fellowship provides encouragement. Ang fellowship nagbibigay ng encouragement. Ma-encourage ka. Amen? Amen. Maging matibay ka, maging malakas ka, maging masigasig ka, mabuhay ulit ang spiritual mo, ma-encourage ka, humihina ka na, mabagsak ka na dahil sa maraming problema. Pag dito ka pumunta sa fellowship, madamang presensya, makarinig ka ng ebanghelyo, mga patotoo. Hallelujah, fellowship provides you encouragement. Ma-encourage ka naman, madasig ka. Amen? Amen. Dahil dito po tayo nag-aaral, magibasa. Hebrews chapter 10, verse 24 up to 25. Libro sa mga Hebrewanon, Kapitulo 10, versikulo 24 hangtod sa 25. Og mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa ug usa Pagdinasigay, encouragement. ngadto sa paghigugma og sa mga maayong binuhatan. 25. Sa dili pagbiya sa atong panagtigom ingon sa ginabuhat sa pipila hinunua sa pagdasig sa usa ug usa Pagdasig sa bosa. ug ilabi na gayud sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagkahiduol na. Amen. Amen. Tagalog. Praise the Lord. Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 10, ang talata ay 24 hanggang 25. At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga gudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Amen. 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon Yun. na gaya ng ugali ng iba.
kundi mag-aralan sa isa't isa, Mag-aralan sa bawat isa't isa. at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. Na ating namamalas na malapit ng araw ang pagbalik ng ating Panginoon. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, fellowship, na gaya ng ugali ng iba. Mayroon din ugali ang iba na hindi nagpipellowship. Kundi mag-aralan ang isa't isa. We learn. Mag-aralan ang bawat isa at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Napakalapit na. Nakikita na po natin. Let us consider one another to provoke and to love and to good works. Pagsikapin natin. Nga lahat tayo po ay magkaroon ng totoong pagmamahalan. Totoong pagpakita ng gawa na mabuti. Na huwag nating kalimutan, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. But exhorting, yan na, pag dito ka, you learn and gain strength to grow in faith because exhorting one another. And so much the more na namamalas natin. As we see, nakikita natin namamalas, the day approaching. Kailangan natin mag-aral. Kailangan natin tumibay. Kailangan natin lumakas. Kailangan natin ma-encourage palagi paglilingkod sa Diyos. So we need fellowship. Gaano magkakabisi? Dito ka pag Miyerkules. Gaano magkakapagod? Biyernes dito ka pa rin. Lalo linggo, huwag mo kalimutan, mga minamahal. Kaya importante, the importance of Christian fellowship. Lalakas tayo. Tutubo tayo. Mag-aralan tayo. Mga minamahal, makita natin ang kalwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Yan pong importante, mamahal. Dahil malapit na namamalas natin na malapit ng araw ang pagbalik ng ating Panginoon. That we see the day approaching. Mga minamahal, huwag tayo magpatamad-tamad sa paglingkod sa Diyos. Ang bigyan natin pansin halaga ngayon ang ating kaligtasan. Kahit anong gawin ng sanang buong daigdig na problema, lahat ginagawa ng problema, lahat marami nang gumagawa ng baksin, marami pa rin maayaw. Marami na baksinan, wala pa rin nangyari. Lahat ginagawa ng gobyerno. Pero ngayon, naging stricto naman ang National Capital Region, especially ang sa Manila, Quezon City. Stricto na naman. Nanghuli naman ang curfew hour. Standby ganon. Lalong dumarami naman yung mga positibo. Hindi mapigilan. Sila nang unang may baksin doon. Mami na mahal, ang lahat ng yan nakasulat sa Biblia. Namabalas natin na malapit ang araw. Kaya huwag nating kaligtaan ang ating pagsama-samang pagpupuri, pagsama-sama. Di walang ibang magproteksyon sa atin. Walang ibang magpalakas sa atin. Ang Panginoon lamang. Pagpalagi tayong madamang presensya niya and come together in fellowship. Maging stronger tayo, lalakas tayo, pagpapalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging matatag tayo, anumang pagsubok dumating, crisis, problema sa buong daigdig. Pagpuno tayo sa presensya, kulatian ng Diyos, tayo po'y maging malakas, maging matatag tayong Kristiyano, mga minamahal, dahil wala tayong ibang hinihintay, kundi ang pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Ang totoo nating kaligtasan ng pagbalik ng Diyos. Bala na no mangyari sa buong daigdig, basta dito tayo, sa Pilusya, masama tayo. Mabuo ang puso natin sa magpupuri, pagsamba sa Diyos. Dahil pag dito ka sa fellowship, pagbalik ng Panginoon, malinis ang puso mo. Damang-dama mo ang presensya at walatian ng Diyos. Pagtunog trumpeta ng Diyos, when we hear the last trump of God, lahat tayo nilipad sa kalangitan. Bakit?
Malinis ang puso natin. Puno-puno tayo ng presensya ng ating banal na Panginoon. Dito tayo sa fellowship, sama-sama tayo nagpuri sa Panginoon. Hallelujah! Makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Hallelujah! Mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Pasukin natin ang bahay ng Panginoon. Makapiling na siya, kailangan pa. Jesus, Sabi na kay ganda ng langit, kay ganda ng langit, mga mansyon, sa naging mo, ang bulag ng doon, di ko ang bulaklak di ko makupas. Jesus! Wala nang kahirapan. Durusa at hinagbis ay mapapangat. Kaya ngayon ako dumadalangin. Hallelujah! Ang siyang hiling. Magapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. Sasabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay na. Singgit na lang. Magapiling ka, ay magapiling ka, Jesus, ay sapat na sa amin, makapiling ka. Sabihin mo, anak, maging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Makapiling natin siya kailan pa man. Jesus, sa piling niya may buhay na walang hanggan. Sa piling niya may buhay na walang anytime na babalik ang Panginoon. Hilay palagi ka sa fellowship upang malinis ang puso natin, upang tayo maging malakas at ma-encourage ang buhay natin. Madalama natin ang kwalitian ng ating Panginoon upang pagbalik ng Diyos, kasama tayo sa Kanyang kaharian. Punong-puno tayo ng presensya ng Panginoon. Nanginginig ka sa presensya ng Diyos. Napupuspos ka sa presensya ng Panginoon. Silyado ka ng ating Panginoon. Hallelujah! Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Lord. Ituruan mo kami paano namin bigyan importansya ang pagsama-samang pagpupuri at pagsamba sa iyo. The importance of Christian fellowship to us. Itaas yung kamay. Tayo po'y dumalangin. Sama-sama tayong dumalangin sa ating Panginoon. Sabihin niyo, Lord, panghawakan mo kami at bigyan mo kami palagi ng kalayaan. Makapagsamba, sama-sama kami magsamba sa iyo.
Opo, nagilang Diyos sa mga sa mga talangin na anime, dearly beloved pastor and prophet, Lord. Pagpalain mong bawat sa amin, pangawakan mo kami, mamataging matatag, maging malinis kami. Sa paglingkod siya, maging malakas kami dahil masama-sama kami palagi magpupurit, magsamba sa iyo. Sa iyong bahay sambahan, Lord. So, ang dalangin ng dearly beloved pastor, pagpalain mo kami, palakasin mo kami, puspusin mo kami palagi ng bandang Espiritu. Tugunin mo kami dalangin. Pagaling mo karamdaman, lahat ang problema, pagpalain mo sa Espiritu na pinasalang bagay. Pangawakan mo, patuloy kami maglingkod ng lubusan sa iyo dahil wala kami ibang layunin, kundi paluguran ka, kasi yung pagbalik, kami makarinig ng trumpita mo. Pagpalain mo kami lahat, malinis ang puso ng puno ng pasensya at kapangyarihan. Sampu namin mga mahal sa buhay, pati mga aming mga webcast viewer na doon, palangin, pagpalain mo sa lahat ngayon. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mamay na mahalitas yung kamay, yung sapatong yung ulo. Lahat ay dumalangin, mga bilabal. Opo, nagilan sa mga malas sa pangalan Jesus. Pagpalain mo kami lahat sa agabing ito. Panginoon, sa lahat na may karamdaman, pagaling mo sa iba'y napapnapos. Di mo infirmity, sickness, and disease, kasal. From that you that in the might of Jesus, be healed right now from things. Bless that you financially, peace, Spirit, Lord. That's the Lord God, Jesus' name. Amen and amen, Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Matamayo, tanang, mahindog, tatanan, mami na mahal. Bayo kamot, singgit kusog nga lilo pa sa Lord. Hello pa sa Lord. Hello pa sa Lord. Amen. Huwag mag-absent, mami na mahal, Friday overnight, patuloy kita. Kailangan natin pagsama-sama sa pagpupuri sa Diyos. Dahil tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. So tayo magtagal, mami na mahal, lagi nyo sa boxes natin, ang mga pledges natin, puti nga box, 5 pesos pataas para sa TV at ang brown para sa lupa natin, ng mga pledges, mga minamahal. So akong tawagan, beloved Brother Arthur Hadlokon sa ating closing prayer. Tumayo tayo lahat, mga minamahal, para mag-pray tayo. Ingatan tayo ng Diyos sa ating pag-uwi. May makaramdaman, magpaliyas po kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Kayo manalangin, mga minamahal. O po na mo pala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa matamis at makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Sa panalangin, ang aming minamahal, ginagalang mga pastor, Willie Estrada, Almeida, and time prophet, mahal na Panginoon. Kami taos puso nagpasalamat na kilang Diyos, minsan pa sa paglang mismo, sa ba't-yugto na inyong banal gawain, mahal na Panginoon, natapos na magmula sa MC Joyful Song, Solemn Song, pinagpala mo, magsapag-awit ang beloved choirs, magbibigay ng mga buhay na patuto, sa mga pinagpalang kapatiran, sa pagbibigay, mahal na Panginoon, higit sa lahat, sa Panginoon kaligtasan, ng aming napakinggan, mahal na Panginoon, napaka-importante ang fellowship na kilang Diyos, mahal na Panginoon, nawa, manatili sa aming kasing-kasing, mahal na Panginoon, muna huna, sa pag-uwi na kilang Diyos, baon namin, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran, mahal na Panginoon, samantala namin pag-iwalay, iwalay mo ang bawat isa sa amin, ngunit manatili ang pag-ibig, mahal na Panginoon, makarating kami ng maluwalhati sa kanya-kanyang mga tahanan, at balik mo kami, mahal na Panginoon, sa sunod ng balang gawain na kilang Diyos. Pagpalain mo kami lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amin na namin. God bless you. Thank you, Brother Arthur. Glaman na kita.